Magandang araw sa inyong lahat mga kapit lovers and welcome naman sa aking channel. Ang topic ko ngayon mga kapit lovers ay isi-share ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng cremation at saka aquamation. Dahil yung kakamatay ko lang na alagang aso na ang pangalan ay si Chinchin ay pina-aquamate ko. Dahil yung unang aso namin na namatay, pinakremate namin yun. Nung nakaraang taon, anak yun ni Chinchin sa aso ngayon na kakamatay lang. Ang cremation mga kapit lovers, di ba? Alam naman natin na susunugin yung katawan. Pero sa mga wala pang idea nito, yung pagsunog pagkatapos ng cremation or pagkatapos sunugin, di ibig sabihin na abo na yan ha. Dahil dati ganyan ang naisip ko na pagkatapos sunugin, abo na. Hindi pala, dahil nakita ko nung una sa aso ko na pagkatapos masunog, may mga buto pa doon na di masusunog talaga. Tingnan nyo, yan ang mga buto sa aso ko na pinakremate dati. So, pagkatapos sunugin, yan ang resulta mga kapit lovers. Di ibig sabihin na pagkatapos sunugin ay magiging abo na kaagad. Hindi pa, kailangan pa yan gilingin. Yan, pagkatapos sinunog, ang mga buto ilagay sa machine na gilingan, tapos gigilingin para maging abo yung mga buto. So, yun ang processing sa cremation mga kapit lovers. At saka sa aquamation, ganun rin, gigilingin rin ang mga buto katulad nito mga kapit lovers. Pero kagandahan lang, as I said sa aquamation ay di na kailangan susunugin. So, ganyan ang processing sa cremation, susunugin. Pero mas maganda ang aquamation mga kapit lovers dahil eco-friendly siya. Dahil sa cremation may usok na lalabas tapos papunta sa ozone layer, di ba? Di talaga eco-friendly yung cremation. Pero sa aquamation mga kapit lovers, ang kagandahan doon, mas marami siyang buto na makukuha kaysa cremation. Dahil sa cremation may ibang mga buto na masusunog. Pero sa aquamation wala talaga. So, ang gagawin sa mga aquamation, sa mga wala pang idea nito, ay ilalagay siya sa tubig mga kapit lovers. So, ibabad sa tubig, may closed na stainless steel ang lagayan. Tapos, lagyan ng tubig yun. Tapos, yung tubig, may chemical yun na ilagay. So, hanggang malusaw yung laman, hanggang yung mga buto na lang ang may iwan. At saka di rin tayo lalong masasaktan dahil sa cremation susunugin yung katawan ng ating mga alaga. Pero sa aquamation hindi. So parang peaceful lang ang paggawa mga kapit lovers. So ang nangyari sa aso ko, yan, maghintay lang ako kung malusaw na yung laman niya. At saka yun, pagkatapos doon, patawag sila sa akin mga kapit lovers. Kung gusto kayong mag-process na aquamation, mag-research kayo sa FB kung meron bang mga aquamation na dyan sa inyong lugar mga kapit lovers. Ganun lang ang isishare ko ngayon sa inyo mga kapit lovers, mga konting idea about sa kaibahan ng cremation at saka aquamation mga kapit lovers. Thank you for watching. God bless us all.